Ang naturang markang ibinahagi ni ka-TH dito ay isang halimbawa ng tinatawag na directive marker o panuro. Sa unang tingin, ang nakasulat na AND or AND ay tila Ingles. Ngunit para sa atin, hindi natin ito binabasa bilang salita kundi bilang serye ng mga hugis at saka utos. Kasama ang mga arrow na may partikular na hash marks o guhit. Ang batong ito ay nagsisilbing mapa na siyang nagdidikta ng distansya, direksyon at saka lalim. Kaya yan ang markang ating pag-uusapan sa video na ito. Ang kabuuan nyo ng markang ito ay isang linyadong mensahe. Ito ay isang continuity sign. Ibig sabihin, ang batong ito ay hindi mismo ang lagayan ng kayamanan o deposit spot, kundi ito ay isang traffic sign na nagsisilbing huwag kang hihinto dito, magpatuloy ka sa direksyong ito. Ang pagkakaayos ng arrow, letters, tapos sinundan ulit ng arrow ay nagpapahiwatig ng isang matinding diin sa direksyon kung saan ay patungong kanan. Kapag ang mga sundalong Hapon ay naglagay ng dalawang arrow na pareho ang turo na may nakapagitna na simbolo, ito ay confirmation na ang tinatahak mong landas ay tama. Ngunit may kailangan kang sukatin o hanapin sa dadaanan. Ngayon ay pansinin natin ang mga guhit na nag-cross sa katawan ng arrow sa kanan at sa buntot ng arrow sa kaliwa. Ang bawat guhit dito ay katumbas ng numero. Karaniwan, ang isang guhit ay katumbas ng isang metro o isang shaku o Japanese foot. Kung may 3 o 4 na guhit sa arrow, maaaring nangangahulugan ito na kailangan nating maglakad ng 3 to 4 na unit ng sukat papunta sa direksyon ng pointer bago tayo makakita ng susunod na marka. Ang mga guhit na ito ay numerical values na kailangang i-convert sa distansya. Ngayon, ang pagkakaroon ng arrow sa magkabilang dulo ay tinatawag na bracketing. Ibig sabihin, ang impormasyon sa gitna na AND ay ang pinaka-importanting mensahe na nakakulong sa direksyon. Kaya tingnan nating maigi ang hugis ng bato mismo. Kung ang bato ay pahaba o nakahiga, sinasang-ayunan nito ang horizontal movement ng arrow. Kung ang bato ay may nose o matulis na bahagi, dapat itong tugma sa turo ng arrow. Ngayon ay tignan naman nating mabuti ang arrow sa kaliwa. Ang buntot nito ay hindi lamang dekorasyon. Ang bilang ng mga guhit sa buntot ay tumutukoy sa pinanggalingan o sa distansya muli sa huling marker. May mga guhit na tumatawid o nag-cross sa buntot. Para sa mga sundalong Hapon, ang guhit sa buntot ay madalas na negative sign o bawas. Pero pwede rin itong mangahulugang start counting here or dito magsisimula ang pagbilang. Maliban dito, ang arrow ay tila may bahagyang kurba o hindi perpektong tuwid. Ang curve ay nagpapahiwatig ng terrain. Kung kurbado ang arrow, asahan na ang dadaanan natin ay hindi diretso. Maaaring may ilog, liko o kailangan nating umikot sa isang balakid papunta sa bandang kanan. Maaaring ang balakid na ito ay isang malaking puno o bato. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga simbolong AND or AND. Ito ang siyang pinakakontrobersyal na bahagi ng naturang marka na ito. Ang mga sundalong Hapon ay gumamit ng kanji, katakana at minsan ay mga Roman letters. Ang salitang AND ay Ingles, kaya maaaring ito ay una, acronym, pangalawa, panlinlang o pangatlo ay hugis na nagpapanggap na letra.
Simulan natin sa simbolong parang letrang A. Ang letrang A ay madalas na representasyon ng isang bundok, burol o tunnel entrance na hugis tatsulok. Ito ay pointer din na nakaturo sa itaas o surface marker. Ang N naman ay pwedeng basahin bilang simbolo ng kidlat o zigzag. Para sa mga sundalong Hapon, ang zigzag ay madalas na nangangahulugang danger o kaya ay water. Pwede rin itong mangahulugang distansya. At ang simbolong parang D naman ay madalas na sumisimbolo para sa depth o door. Kaya ito ay maaaring may kaugnayan sa lalim o pintuan. Ang kurba ng simbolong D ay pwedeng tumukoy sa isang tunnel opening na hugis arko o kaya ay isang malaking bato na hugis D. Kaya ang basa ko rito ay hanapin ang tatsulok na bato o peak na siyang sinisimbolo ng letrang A. Pagkatapos ay sundin ang direksyong north na siya namang sinisimbolo ng letrang N. Maaring ito ay isang zigzag na daan at ang simbolong D naman ay ang naturang daan ay patungo sa isang door o tunnel entrance. Pagdating naman dito sa arrow sa kanan, ay masasabi kong ito ay isang execution command. Ang mga guhit na nag-cross sa katawan ng arrow ay napaka-critical. Kung bibilangan natin ang mga guhit, tila ito ay nasa 3 o 4 na mga linya. Ito ang siyang eksaktong bilang ng hakbang o metro. Dahil ang arrow ay horizontal o pahalang, ang primary meaning nito ay layo o distance. Kung ang arrow ay nakaturo pababa, ang mga guhit ay lalim o depth. Dito sinasabi ng bato na mula sa markang ito, gumalaw pa kanan ng ilang metro. Ang ulo naman ng arrow ay bukas na parang V. Ibig sabihin nito ay open trail o wala pang hadlang sa ngayon. Kaya tuloy-tuloy lang. Ngayon, ang mga letra rito ay maaaring tumutukoy na rin sa compass bearing. Ang A ay azimuth, ang N ay north, at ang D ay degrees o direction. Kaya maaaring ang A and D ay pahiwatig na kailangan nating gumamit ng compass. Ang arrow ay nakaturo sa kanan. Kung ikaw ay nakaharap sa bato, saan ang kanan? Ito ba ay east o south? Ang kombinasyon ay check azimuth north at saka degrees. Maaring kailangan nating ihanay ang ating compass sa north at ang arrow ay nagtuturo ng deviation mula sa north. Sa kabuuan, ang aking pagbasa rito ay ito ay isang trail marker kung saan ay pointer patungo sa tamang daan. Hindi ito ang final spot. Malakas ang palatandaan na pumunta sa kanan o right side kung ikaw ay nakaharap sa bato. Bilangin ang mga guhit o hash marks sa katawan ng kanang arrow at sa buntot ng kaliwang arrow. Pagsamahin ito. Halimbawa, kung may 3 guhit sa kanan at 3 sa kaliwa, yan ay katumbas ng 6 na hakbang o 6 na metro ang layo sa susunod na object. Pagkatapos ay hanapin ang isang object na tumutugma sa hugis ng mga letrang A, N, o D. Uulitin ko, ang A ay maaring tatsulok na bato o puno. Ang N naman ay maaring zigzag na ugat o bitak. At ang D ay maaring malaking bato na hugis simboryo. Para kay ka-TH, kung ikaw ay nasa site, hanapin mo ang susunod na marka sa direksyong itinuturo. Huwag maghukay sa ilalim ng batong ito dahil ito ay isang signboard lamang. Gamitin ang metal detector sa direksyong kanan habang binibilang ang distansya base sa mga guhit. Kung makakakita ka ng susunod na bato na may triangle o butas, dito ka na malapit sa target. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.